Okay. Gandang umaga sa bawat isa. Purin po pang salamat dun sa mga nagkaroon ng pagbabagi, sa mga umawit. At nagpapasalamat tayo dun sa mga naka-online sa umagang ito. Meron ba tayong bisita? Ah, good morning po. Para nakita ko na rito sa landayan eh. Tayo po ay magbabagi ng konti sa ating aralin. At malawak na po yung mga nagkaroon ng pagbabagi sa umagang ito. Magdaragdag na lang siguro tayo ng konti. Itong ating pinag-aaralan sa umagang ito, ito yung inano sa ating tinagubili na ng panalangin tuwing alas 6 ng gabi. No? At hindi natin makakalimutan talaga yung salitang nandito. No? Hinihalimbawa ng Diyos, no? Ang ating Ama ang siyang magsasaka, yung puno ng kahoy, yung ating Panginoon Kristo, at tayo yung mga sanga, no? Kaya ang Panginoon po nalulugod doon sa sa punong kahoy na nagbubunga o doon sa sanga. Kung hindi nagbubunga kasi yung yung sanga, no, pinuputol to. Pero kung nagbubunga ito, lalong nililinis niya to, no, yung sanga para lalong mamunga. Ganun po ang proseso ng yung tinanim. Pag nagtanim ang isang magsasaka, no, inaasahan niya talaga yung bunga dito. Kaya sa ating mga pag-aaral, no, na pinuputol talaga yung sangang hindi nagbubunga, no. Ayun po talaga dapat naman talaga asahan ng Diyos, no. Maski sino, maski literal naman na kung magsasaka ka, no, pagkat nagtanim ka ng puno, no, asahan mo talaga yung bunga rito. Na dapat talaga ang Diyos ang mag-aano nito, magbibinibit, no, ng mga bunga nito. Kaya sa ating mga tinawag, no, bilang mananampalataya, ayun po ang inaasa ng Panginoon sa atin. Kaya mula sa pagkasanggol, sabi rin sa aklat ng Timoteo, no, sa 3:15 hanggang 17, kung ating babasahin dito. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiya ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ganun po yung pagbibigay ng karunungan, kaalaman sa kanyang mga tinawag, no, yung mananampalataya. Tinuro ang maging sakdal, no. Hindi lang na maging Kristiyano ka, nandun ka na lang eh. Kailangan may gagawin talaga. O patay, sabi dun sa Santiago 2:17. Ganun po yung gagawin ng isang mananampalataya. Hindi lang sa sumasampalataya siya, kundi meron talaga siyang gagawin. Ito po yung Panginoon na lulugod sa gawa natin. Kaya nga yung hinahanap sa atin, yung bunga ng Espiritu doon sa isang mananampalataya. Ayun po yung kailangan. Nabanggit na yung kanina, di ba? Pero babasahin ko muli yung
bunga ng Espiritu. Sa 5:22 ng Galatia, una dyan yung pag-ibig, kapayapaan, katuwaan. Sabi rito, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapanood, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at yung pangalan yung pagpipigil, no? Hindi lang yun, maraming bagay yan na nakapaloob dito pag nanampalataya ka na. Yung kung ano yung ng ating Panginoon Kristo, yung ugali niya, yung kanyang katangian, dapat yun yung taglay ng isang mananampalataya, no? Ayun po yung inaasahan sa atin ng Diyos. Kasi may nabanggit dun sa aklat ng kasi Panginoong banal siya, 11:16 ng Roma, sabi rito, mas malinaw pa yan. 11:16 ng Roma. Ano ba na banggit dun? Naka-plus na ba? Ayun. Pero hindi ko pa nakukuha. Sabi rito, no? At kung ang pangunahing bunga ay banal, ay gayon din ang lahat. At kung ang ugat ay banal, ay gayon din ang mga sanga. Tayo yung mga sanga na binabanggit, no? Kaya sa unang Pedro, ano rito sa unang Pedro 1:15-16 ba yun? Tama, no? Kayo magpakabanal sapagkat ako'y banal. Ano nabanggit doon, no? Kaya nga yun talagang layunin ng Diyos sa atin, maging banal. Ngunit yung mga banal ang sa inyo'y tumawag ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kay magpakabanal sapagkat ako'y banal. Yun ang ng Panginoong target sa atin. Kasi doon sa pupunta natin, wala makakapasok doon na marumi o karumal-dumal, no? Kundi mga banal talaga. Kasi yung nilikha niyang kaharianan na ibibigay sa atin, no, na mamanahin natin, banal talaga yung ron ang pupunta. Kaya yun ang ng Panginoon. Tesalonica, sabi rito sa Tesalonica, Kalawang Tesalonica, unang Tesalonica pala, sa 4, sa 3 muna. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa mga bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal sa kapurian, hindi sa pita ng kahalayan na gaya ng mga hintil na hindi nakakilala sa Diyos. Nang sino may huwag, lagpas tayo sa 7, sapagkat kayo tinawag ng Diyos hindi sa ikarurumi kundi sa pagpapakabanal. Ayun pa yung layunin ng Diyos, yung magpakabanal. Maraming to sa ating aralin, lawak to yung pag-aaral natin. Marami na rin tayong narinig na salita, no, sa ating mga kapatid. Excuse me na po, no.
madaling umano kasi yung ano ko lalamunan, tuyo. Kaya nga bilang mananampalataya, no, yung ano sa atin, mamuhay tayo ng naayon sa Ebanghelyo 1:27 ng Pilipos. Kasi kung ayon sa Ebanghelyo yung pamumuhay natin, no, hindi natin gagawin yung mga kita ng laman, yung mga bagay dito sa sanlibutan na nakakaabala sa atin o nakakadlang sa atin sa paglilingkod, no. Pero hindi naman po pinagbabawal na ano, kasi nandito pa tayo sa sanlibutan eh. Kasalamuhan natin yung masama at yung mabubuti, no. Kaya nga tayo naging ilaw dito sa sanlibutan para sila'y magkaroon din ng liwanag, no. Ayun po yung ano ng Panginoon dito sa ano ating pag-aaral, no. Kasi itong ano yung pagka hindi kasi nagbubunga, no, talang binanggit na ng mga kapatid, puputulin, no. Susunugin, no. At iano sa apoy, susunugin siya. Dito sa yung ano nabanggit na to kanina ni kapatid na Seryo. Kasi yung ubasan ng Panginoon tayo eh. Yung sabi rito sa aklat na ano, muli kong babasahin, no, sa Isaiah sa 5 to muna. At kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon at tinabasan niya din naman niya ang pisaan ng ubas sa kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. Kung ikaw may-ari nung nung puno, no, inaasahan mo na mabuting binhi yung inano mo eh. Inaasahan mo na yung maganda yung kalalabas nun. Pero yung lumabas na ano rito, naging ubas gubat, masama. Hindi pwede na yung mabuting punong kahoy, no, magbunga ng masama. Ang ano talaga dyan, natural, kung santol ka, santol talaga ibubunga nito. Ganun po yung puno na kung ano tinanim mo. Kaya nga sa banal na kasulatan, maraming halimbawa rito na ay yung isang ito halimbawa tayo rito sa aklat ng Marcos. Sabi rito sa Marcos, no, yung ang ating Panginoon, no, binigay na rin to kanina eh, yung halimbawa. Nagutom kasi sila yung dahil dun sa nila, pangangaral, no. Alam natin na naglalakad-lakad yan sa mga ilang, no. May nakita silang isang puno, no. Nilapitan to ng ating Panginoon Kristo at inaasahan niya yung punong yun ng igos, no. May bunga, no. Kasi nag-ano na sila, yung gutom na, no. Pero wala siyang nakita nasumpungan ng isang bunga, no. Kundi puro down lang, marambong. Anong nangyari ron, di ba? Na ano siya, na natuyo, no. Ganun po nangyari. Pagka hindi na ito nagbubunga, no, hindi magbubunga. Kasi hindi pa naman kapanahonan nun eh. Pero kung kapanahonan na siguro, magbubunga yun. At yung ibang ano pa rito ng ating Panginoon, yung alipin na merong ubasan, no, pero may nakatanim doon na isang puno ng igos, no. Ang ano doon, nakita niya na walang bunga, no. Kaya sabi nung magsasaka, hayaan mo muna lagyan ko ng ano ng pataba. Saan ba yun? Lucas, no? Dito sa Lucas, basahin natin dito sa Lucas, no? Sa 13
7, no? Sabi dito, at sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga ng puno ng igos na ito, at wala akong masumpungan. Putulin mo bakit pa nakakasikip sa lupa? At pagsagot niya, sinabi sa kanya ng Panginoon, pabayaan mo muna na sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga, ay mabuti. Datapat kung hindi ay puputulin mo. Ganun po, no? Pagka sa atin bilang mananampalataya, meron din po tayong gagawin sa ating sarili, no? Na i-apply natin sa ating sarili. Na yung itong nga banal na kasulatan, kung hindi ka rin nagbabasa, hindi mo yung banal na kasulatan, hindi ka rin magkakaroon ng karunungan dito, no? Kung pababayaan mo to. Kaya nga kailangan na sundan mo ito, kasi ito yung magbibigay sa'yo ng ito yung pinakasilbing pataba, no, sa atin. Kasi hindi lamang physical na katawan yung kailangan natin, no? Yung pagkain physical, kundi pang spiritual na pagkain, itong salita ng Diyos. Para lumaki yung ating katawan, no? Tulad, magsisimula ka sa sanggol, di ba? Sanggol muna. Ang pagkain hindi kagad matigas yung pagkain mo. Umpisa ka sa gatas mo hanggang sa lumaki ka, no? Kasi dapat umabot siya sa pagka bilang isang tao, hindi naman sa nagiging sanggol ka na hahapay-hapay ka na inaanoan ka, alalayan ka. Kailangan yung pagtanda mo, kailangan yung matigas na pagkain na kailangan mo, itong ebanghelyo. Ganun po para tumibay yung ating katawan, no? Ganun po sa physical na kalagayan, no? Inihalimbawa na ganun. Hindi kagad yung matigas na pagkain ang inaano natin, kundi yung mula sa gatas. Sa atin yung gatas na binabanggit, yung salita ng Diyos. Sa unang Pedro yun, 1 Peter. Saan yun ba? Sa 1:23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira. Tayo, no? Yung sa laman. Kasi yung pagkakapanganak sa atin ayon sa laman, no? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ayun po yung natin. Sa salita ng Diyos, doon tayo pinalalaki para yung ating pagkatao lumakilak na. Ganun po yung tao pagka sa salita ng Diyos, no? Nagkakaroon ng yung bunga niya ayon sa inilakad ng ating Panginoon sa Kristo. Yun ang kasi siya yung halimbawa, Maraming katangian ng ating Panginoong Jesucristo na dapat nating tataglayin. Yun yung bunga, bunga na makakita sa atin yung isang mananampalataya. Ano pa ba yung rito? Para yung ating pananampalataya, sabi rito sa aklat ng yung hindi napahapay-hapay, no? Na dinadala sa magkakabilang hangin. Ganun kasi yung bata, pagka wala pang yun nasa murang edad pa, inaalalayan pa. Pero pagka sagana ka na doon sa salita ng Diyos, no? Kita mo yung maraming Kristiyanong na ngayon. Dahil nga sa kakulangan doon sa salita ng Diyos, no? Yung pawendang-wendang yung niya, yung lakad niya. Kasi nandito tayo sa sanlibutan, hindi pa natin yan. Malaki ang hatak ng sanlibutan.
Ay kaya yung pananampalataya na dapat nating yung halimbawa yung pananampalataya ng mga apostol, no? Una muna yung ating Panginoon Kristo na sumunod talaga sa ating Diyos Ama. Bagamat naghihirap no nagtiis. Ganun po yung tataglay ng mga mananampalataya. Hindi pwedeng hindi ka babata. Kaya tataglayin mo talaga. Maski sino na umasa pananampalataya ito. Kaya nga yung rito, yung mga parasyo noong panahon na sila'y makita niya si Juan Bautista na nagbabautismo. Sabi rito sa aklat ng Mateo sa 3:7 muna hanggang 7 yata 11. Sabi rito, datapwat na makita niyang marami sa mga parasyo at sadusyo na nagsisiparoon sa kanyang pagbabautismo, ay sinabi niya sa kanya, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang sa inyo'y nagpaunawa upang magsitaka sa galit ng darating? Kayo nga'y magbunga ng karapat-dapat na pagsisisi at huwag kayong mag-isip, sabi niya doon sa parsyo, na nagsasabi sa inyong sarili, si Abraham ang aming ama, sapagkat sinasabi ko sa inyo na mangyayaring makapagpalitaw ang Diyos ng mga anak ni Abraham sa mga batong ito. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa mga ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubunga, mabuti ay mapuputol at inihahagi sa apoy. Ganun po sagot ni Juan Bautista doon sa mga parisyo, sa mga sadusyo na magpapabautismo sana. Alam po natin yung katangian ng mga parisyo, yung mga mapagpaimbabaw, no? Hindi siya naniniwala doon sa kay Juan Bautista, lalo pagdating ng ating Panginoon Kristo, no, kinatisuran siya. Kaya yung mga napag-aaralan nating na nakaraan, di ba? Yung bansang hindi nagkakabunga, ibigay doon sa bansang nagkakabunga. Tayo nga yung mga hintil na nakasanib nakalakip doon sa pananampalataya. Nagkaroon tayo ng pag-asang maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Ayaw po yung kainaman yung pagsampalataya natin. Ano pa yung mga tingnan pa na oras. Dito sa aklat ng Marcos, mayroon pa yun yung maraming halimbawa yan sa banal na kasulatan na yung talagang yung mga tinanim na na hindi nagbubunga, pinuputol. Meron pa rito sa aklat ng dito sa Jeremias, sabi rito sa Jeremias sa sa 2:21. Gayon may tinamnang kita ng mahal na puno ng ubas na pawang mabuting binhi. Bakit ka nga naging bansot sa ibang puno ng ubas at sa akin? No? Ito yung nabanggit kanina na pag kayong pag-aalaga kasi sa isang punong kahoy na hindi mo naalaga ng mabuti, hindi mo na patabaan, ganun magiging bansot nga. At yung iba ang ibubunga nito, masamang bunga ang ibubunga niyan. Ganun po sa ating paglakad sa araw-araw, no? Kaya sa oras nito, nilalapit natin yung bawat sa maging karapat-dapat sa panay. Kasi last verse siguro ito sa 55 ng Isaias.
Last verse. 55. Hanggang 11. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang nyebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinanunubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngain. 11. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig. Sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ganun po yung talagang hahanapin sa atin yung ating nagawa. Kasi ang Panginoon ng yan, maghahatol sa atin. Nakatalayan sa pananalsatan. Purihin po Panginoon, magandang umaga sa Panginoon. Purihin siya. Magandang umaga mga kapatid. At sa ating mga kapatid na katungay sa online at sa ating panahon sa umagang ito. Pangalawang linggo, no? Magandang umaga po kapatid na John. Sa ating pag-aaral mga kapatid, na sa kanyang mga salita na ating pinagsasalu-saluhan, napakaganda ng pagtatalakay ng ating kapatid na Junior. Ayoko siyang tawagin na kapatid na Jose pagka kapatid na Jose, masyadong sinaunang tao, kapatid na Junior. Sa ating pag-aaral, etong mga salita ng ating Panginoon nating pinagsasaluhan, nabanggit kanina, ito yung bagay na binabasa natin sa tuwing tayo mananalangin na ika-6 ng gabi. Kaya sa mga oras na ito, pinag-aaralan natin yung pinakadiwa ng ating binabasa, no, tuwing ika-6 ng gabi. Itong talata ito mga kapatid, no, hindi ito binabasa ng mabilis. Halimbawa, panalangin ng alas 6 o panalangin ng gawain, hindi dapat ito binabasa ng napakabilis, no. Ito ay binabasa ng dahan-dahan upang maunawaan natin kung ano yung pinakadiwa ng ating binabasa. No, napakahalaga niya kasi mga kapatid. Sa pagtatalakay ng mga naunang nagsalita, makikita natin yung pagkakaintindi sa kanyang mga salita na ating pinagsasalu-saluhan. Bilang pagdaragdag, nais ko muling basahin yung ating pag-aaral sa umagang ito. Sabi rito, makikita natin na ito ay mayroong 3 persona na binabanggit. Una, sabi rito, ako ang tunay na punong ubas. Sino po yung nagsasalita? Ang ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang sarili, inalintulad niya sa isang puno ng ubas. At pagkatapos rito, sabi niya, at ang aking ama ang magsasaka. No? Makikita natin yung 2 persona na. No? Kaya yung pangangaral ng iba, na yung ama at ang anak ay iisa, no? Mali pong pangangaral yon. Kasi dito sa ating pag-aaral, ipinapakita na yung 2 bagay na pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama. Kung yung ating Panginoong Jesucristo, siya rin yung ama, dapat sinabi niya, ako ang puno ng ubas, ako rin yung ama. No, hindi ganun Kundi sinabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. No. Pangatlo, yung binabanggit kong tatlong bagay na persona, sasabi to, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya. Yung pangatlo, binabanggit niya yung sanga, kanino itinutukoy? No? Sa kanyang
mga alagad o sa kanyang mga tagasunod at kabilang po ang kapatiran kay Kristo. No? Tuloy ko po ng pagbasa, ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga ay inaalis niya, kaya hindi po pwede sinasabi ng iba na basta member ka sa amin, kahit gumawa ka ng gumawa ng masama, okay lang, ligtas ka na. Kasi yung kaligtasan hindi po naaalis, no? Mali rin pong pagtuturo 'yon. Kasi maliwanag po sa ating binabasa, yung sanga daw na hindi nagbubunga o yung kanyang mga tagasunod na hindi nagbubunga, inaalis niya, hindi lang basta inaalis. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nilinis niya upang lalong magbunga. Sa ating pag-aaral, mga kapatid, ipakikita po muna natin kung bakit hinalintulad ng ating Panginoong Kristo yung salita, ako ang tunay na punong ubas. Bakit niya ba binanggit yung salitang, ako ang tunay na punong ubas? Ibig sabihin, mayroong puno ng ubas na hindi tunay. Kasi sabi ng ating Panginoong Kristo, ako ang tunay na punong ubas. Kung ating pong ibabalik ng mga nakaraang pangyayari ng kapanahunan ng Israelita, makikita po natin kung sino yung tinutukoy na puno ng ubas. No? Bago ipinakilala ng ating Panginoong Kristo yung pagiging tunay niya na puno ng ubas. No? Sa aklat po ng awit, may ganito pong pagkakasulat, mga kapatid. Sabi rito, madami po tayong matatalakay sa ating pag-aaral eh. Yung sa puno ng ubas, sa mga sanga, no, at yung bunga. Sa aklat po ng awit, sa chapter 80, sabi rito, ganito pong pagkakasulat, mga kapatid. Sabi rito, yan, eto. Kung uumpisahan po natin sa aklat ng sa 80 verse 8, ito po ang pagkakasulat, mga kapatid. Awit. Sabi rito, ikaw ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. No, ay nasabi. Yung Panginoon Diyos daw po, binabanggit sa akin binabasa na siya daw po ay nagdala ng isang puno ng ubas mula sa Ehipto. No? At sabi rito, iyong pinalayas ang mga bansa at itinanim mo yaon. No? Yung puno na ng ubas daw po, pinaalis niya yung mga bansa, pagkatapos daw itinanim niya. Kumbaga para walang balakit, walang makaabala, walang makasira sa puno ng ubas na kanyang itinatanim. No? 9. Ikaw ay naganda ng dako sa harap niya at napailalim at ang ugat at pinuno ang lupain. 10. Ang mga bundok ay natakpan ng lilim niyaon at ang mga sanga niyaon ay gaya ng mga sedro ng Diyos. No? Ganun katibay yan. Yung puno ng ubas na binabanggit. At sabi rito, kaniyang pinaabot ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat at ang kanyang mga suwi hanggang sa ilog. 12. Ito na po, mga kapatid. Isang uri ng pagtatanong, bakit mo, sabi rito, bakit mo ibinagsak ang kanyang mga bakod? Sabi sa pagtatanong dito, ito ay sa awit ni Asap. No? Bakit mo ibinagsak ang kanyang mga bakod na anupat siya'y binubunot nilang lahat na nangagdadaan? No? Ibig sabihin, itong puno ng ubas na itinanim ng Diyos na mula sa Ehipto, nagkaroon ito ng kasiraan. No? Ano't anong uri ba ng kasiraan? Bakit itong puno ng ubas na ito ay hindi po nanatili hanggang sa kapanahunan natin ngayon? Na ang tinutukoy na kanyang puno ng ubas ng unang panahon, ito yung bayang Israel. No? Na nangabagsak dahil saan? Dahil sa kasamaang ginagawa ng mga ng mga saserdote,
ng mga Pariseo at ng mga iskriba. No? Kaya habang dinadaanan, sabi na ano pat siya ay binubunot nilang lahat ng nangagdadaan. No? Ayan po yung kadahilanan. Pero makikita natin mga kapatid, sa ating pag-aaral, no, itong puno ng ubas na ito, ito talaga yung bayang iniibig ng Diyos, no? Yung bayang Israel. Kaya makikita natin, bagamat maraming nangalipol, meron din siyang mga pinili upang ibigin. Ayan yung punong ubas. Ngayon makikita natin, habang lumaon yung panahon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay mayroong ipinangako sa punong ubas na iyan, na binabanggit na binubunot nilang nangagdadaan. No? Ano ba yung pangako ng ating Panginoon? Diyan sa punong ubas, bago dumating yung ating Panginoong Jesucristo at nagpakilala na siya ang tunay na puno ng ubas. No? Makikita natin mga kapatid, sa aklat po ng Zacarias, may ganitong pagkakasulat. Sa chapter 8 ng Zacarias, verse 11 up to 12. No? Salamat kapatid na Rapa, no. Nakikita natin yung yung mga talatang binabanggit natin at kapatid na Nayan. Sabi rito, chapter 8 mga kapatid. Sabi rito, umpisan ko na sa verse 11. Sabi rito, ngunit ngayoy sa nalabi sa bayang ito, no, yung mga natira. Ano sabi? Ay hindi ako magiging gaya ng mga unang araw. Kasi ng unang araw, yung bayan ng Diyos, yung sinasabi nating bayang Israel, kinagalitan niya ito. Hindi ito lahat nagsipasok sa lupang pangako ng Kanaan. No? Dahil bakit? Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Pero sabi ng ating binabasa, sabi rito, ngunit ngayon, sa nalabi sa bayang ito, ay hindi ako magiging gaya ng mga unang araw. Sino nagsalita? Sabi ng Panginoon ng mga kubo. Sino to? Yung ama na binabanggit ng Panginoong Jesucristo, yung magsasaka. No, sa ating binabasa. 12. Sapagkat magkakaroon ng binhi, no, ng kapayapaan. Sino yung tinutukoy, mga kapatid? Alam natin, walang iba, di ba? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Tuloy ko. Sapagkat magkakaroon ng binhi ng kapayapaan at ang lupay mapapakinabangan at ibibigay ng langit, alin? Ang kaniyang hamog at aking ipamamana sa nalabi sa bayang ito ang lahat ng mga bagay na ito. Ayun ang pagkakabanggit dito sa talatang aking binabasa. Ayun yung pangako ng Panginoon. Kaya habang lumaon ng kapanahunan na ng ating Panginoong Jesucristo, no, doon niya binanggit yung salitang, ako ang tunay na puno ng ubas. Ayun na yun. Dahil bakit? Siya yung nagbibigay ng mga kapatid, ng kapayapaan. Diba? Makikita natin yan. Ang pagkakaiba ng kapayapaan, sabi niya sa 14:26 ng 1, no, yung kapayapaang binibigay ko, hindi gaya ng kapayapaang binibigay ng sanlibutan. Kasi yung kapayapaang galing sa sanlibutan, may hangganan. Yung kapayapaang galing sa Panginoon, wala itong hanggan. No? Kaya makikita natin, malaki yung pagkakaiba ng kapayapaan na nanggagaling sa Diyos at yung kapayapaang binibigay ng sanlibutan. Sa sanlibutan, pagka medyo sagana ka sa lahat ng mga bagay, medyo ang nila dyan payapa. Wala kang utang, wala kang maniningil araw-araw. Pag nakita mo yung maniningil sa'yo, iiwasan mo kasi baka singilin ka di ba? No? Pero kung may sapat na yaman ka, no, nakatasno ka, kahit masalubong mo, sino man bakit, iniisip mo wala kang dapat bayaran di ba? Ayun yung kapayapaan sa kanila. Pero yung kapayapaan na yon, may hangganan yon, nawawala yon. Dahil kahit na anong kasaganahan ng tao, no, lahat ng bagay na yun mawawala. Minsan nga, kung sino pa yung sagana, siya pa yung nag-aalala sa buhay niya diba? Kaya nangangailangan ng mga magbabantay sa kanila. No? Malaki yung pagkakaiba na sa ating Panginoon. Ngayon, dako naman po tayo kasi
Marami pa tayong mga bagay na pwedeng ano diyan ipaliwanag. Pero maikli lang po yung oras natin. Dako naman tayo dun sa ikalawang bahagi ng ating pag-aaral. Yung sabi rito, ang bawat sanga daw po na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Ibig sabihin, sa isang sanga, maging sa literal na puno, no, magagalak yung puso na nag-aalaga pagka may nakikita niya ito na nagbubunga. No? Lalo na kung yung bunga nito ay mabuti. Kasi meron ding bunga na hindi mabuti eh. Pero pinapakita ng ating pag-aaral yung pagbubunga ng mabuti. Spiritual sa mga mananampalataya. Yung salitang ang bawat sanga, alam niyo ba mga kapatid, alam natin na tayong mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, tayo ay ibinibilang na sanga. Pero alam niyo ba, ng unang panahon pa man, mayroon ng sangang tinutukoy, bukod sa ating Panginoong Kristo? Sino po yun, mga kapatid? Mga kapatid na Elmer, nandiyan ka pala, no? Tukuyin ko sa inyo, no? Yung kapanahonan pong sangang tinutukoy, iba rin kasi yung sanga na tinutukoy sa ating Panginoong Kristo na magmumula sa bini ni Isay eh. No, ang binabanggit pong sanga na sa kapanahunan natin ngayon, tayong mga kalakip sa puno, no, ng ubas na kinakailangan magbunga. Gaya na banggit ko kanina, noon pa man mayroon ng binabanggit na sanga, no, na nagbubunga ng mabuti. Sino 'yun, mga kapatid? No, si Jose. Yeah, si Jose po 'yon. Basahin ko po sa inyo. Sabi sa aklat ng Genesis, sabi rito, panay lumantipan po tayo, mga kapatid. Kasi po, kung bakit ako nagbabasa sa lumantipan, kasi po dito nagmula yung ating pinag-aaralan, yung pinagsasalusaluhan eh. Kaya sa aklat ng Genesis, sa chapter 49, ganito ang pagkakasulat, mga kapatid. Doon na po tayo sa sanga, tapos na po tayo doon sa puno ng ubas. Sabi rito, sa chapter 49 ng Genesis, sa verse 22, ito kasi yung paghahalimbawa, mga kapatid, sa bawat lipi. No? Yung dalawang lipi ni Jacob. At kabilang po diyan si Jose. At alam naman po natin, itong si Jose, ito yung pinagmulan, no? O yung naging kadahilanan upang ang bayan, dahil yung bayan ng Ehipto ay dahil sagana sa mga panahon na yon, at yung bayan ng Israel, no, na dadanas ng mga paghihirap ng gutom, si Jose po yung nagligtas diyan, no, sa pamamagitan ng kanyang mga pangitain na binibigyan ng pagpapaliwanag na nanggagaling sa Diyos. 49:22 ng Genesis. Si Jose, sabi rito, ay sangang, mga kapatid, mabunga. No, kauna-unahan sanga yan, mga kapatid, na nagbubunga ng mabuti. Kasi makikita natin yung katangian ni Jose, kaya inibig siya ng gusto ni Paraon eh. Di ba? Si Jose ay sangang mabunga na nasa tabi ng bukal. No. Ang kaniyang mga sangay gumagapang saan? Sa mga gumagapang sa pader. Pinamamanglaw siya ng mga mamamana at pinana siya at inusig siya. Mga kapatid, no? Hanggang sa panahon natin ngayon, di ba, mga kapatid? Tayo ay pinapana ng mga masasakit na salita, di ba? Mga inuusig, no? Hindi na si Jose eh. Tuloy pagbasa. Ngunit ang kaniyang busog, ay nananahan sa kalakasan. Bakit? At pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng mga kamay ng makapangyarihan ni Jacob. Sino ba yung makapangyarihan ni Jacob? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diba? Ayan din ang kapangyarihan ng kapatiran kay Kristo. Kaya nga, habang lumaon ng lumaon, dahil sa sangang yan, may mababasa pa tayong ganito, mga kapatid. Sabi rito sa aklat ng Isaiah,
Sabi rito. Sa aklat ng Isaya, sabi rito, sa chapter 27, ito naman pong mababasa natin mga kapatid. Mga ilang minuto lang po tayo, may 10 minuto sabi rito. Chapter 27, verse 11, ito pong pagkakasulat. Pagka ang mga sanga niyaon ay nangatuyo, no, ito na yung mga sangang hindi nagbubunga Ito yung kahit nung araw ipinakita yan ng banal na kasulatan Sabi rito, ito ay patungkol pa rin saan? Sa ubusan ng Panginoon. Kaya ito yung pamagat niyan sa chapter 27 ang ubusan ng Panginoon. Pero babasahin ko na lang yung verse 11. Sabi rito, pagka ang mga sanga niyaon ay nangatuyo, ano ang ginagawa? Sabi rito, babaliin. Pagkatapos, paroroonan ng mga babae at igagatong sa apoy. Diba? Tama-tama sa pag-aaral natin Ang mga sangang hindi nagbubunga, ay puputulin, pagkatapos igagatong sa apoy. No. Sabi rito, pagka ang masanga niyon ay nangatuyo, babaliin, paroroonan ng mga babae at igagatong sa apoy. Sapagkat bayan na walang unawa. Ayun pala yung kadahilanan. Kaya ang gumawa sa kanila ay hindi magdadalang habag sa kanila. At ang nag-anyo sa kanila ay hindi magpapakita sa kanila ng lingap. Kaya makikita natin, ang kapanahunan ng kasamaan ng Israel, pinabayaan sila ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Anong kadahilanan? Pinabayaan din nila ang Diyos Kaya sa ating mga sumusunod sa Panginoon, wag nating pababayaan yung Panginoon. Wag nating, ano ba tawag dito? Wag tayong magbibigay ng kondisyon sa Panginoon. Dahil dapat malaman ng isang mananampalataya, tagasunod lang tayo ng Panginoon. No? Swerte na lang natin kung aabutan pa tayo na, halimbawa, abutan tayo sa ayaw natin maglingkod. No, dahil ang gusto natin, kung kailan lang na tayong susunod, delikado yung mga ganong pananampalataya, mga kapatid. Kaya hanggat may lakas, hanggat may pagkakataon, kinakailangan ang mananampalataya naglilingkod. Wag na wag tayo magbibigay ng kondisyon sa Diyos. Dahil pagka ang Diyos ang naumay, maaari tayong hindi magtagumpay. Kaya hanggat hindi nagsasara yung pagtawag ng Panginoon, pahalagahan natin. Kaya mentres na ang mananampalataya mentres na sinusubok, mas lalo kang lumapit sa Diyos. Huwag kang lalayo sa Diyos. Parang bata yan nasanggol. Mentres na umiiyak ng umiiyak, gusto nila nasa ina nila Dapat ganun yung mga tao. Mentres na sinusubok tayo na sinusubok na mabigat, mas lalo tayong kumapit sa Diyos. Huwag tayo lalayo sa Diyos. Gaya ng pagkakabanggit ko, mga kapatid, naalala ko lang. Sabi ng iba, yung panambahan daw, o yung sinasabing church, para daw itong hospital. Bakit nila hinalintulad sa isang hospital? Sa hospital kasi, pagka pumunta yung mga may maraming sakit, may maraming kasakit, ano ba agad ang maiisip ng tao? Hindi gaya nating mananampalataya, iniisip agad natin yung Diyos Di ba, nananalangin agad tayo Inahalimbawa ko lang to. Para makapulutan natin ng aral. Kasi, yung ospital, puntahan ng mga may sakit. Bakit pinupuntahan ng mga may sakit yung ospital, mga kapatid? Para magkaroon ng kagalingan. Physical. Yung panambahan o yung sinasabing church, parang ospital din. Lahat ng mga tao, mayroong karamdaman, mayroong mga sakit. Ano yun? Espiritual na nakaramdaman. Mayroon mga makasalanan, mayroong mga hindi sumusunod sa Diyos. Anong kinakailangan mo, mga kapatid? Mayroon mga sinusubok. Kailangan mo ng church, kailangan mo ng panambahan. Bakit? Bakit kailangan ng panambahan ng isang sumasampalataya? Upang yung karamdaman natin pang espiritual magkaroon ng kagalingan. Minsan may mga masakit tayong naririnig. Diba? Ospital.
emergency, o operahan ka, napakasakit niyan. No? Kahit pa sabihin lagyan ng pamanhid nasubukan niyo na bang ipasok sa CT scan? Di ba? Akala mo katapusan mo na ng buhay, yung titignan lang kung yung kabuuan mo, kung ano yung sakit mo, halos hindi ka na makahinga. Pagdating sa salita ng Panginoon, minsan may mga sakit tayong naririnig na nasasaktan tayo dahil natatamaan yung damdamin natin, no? Huwag nating walang bahala yun, ipagpasalamat natin sa Diyos. Bakit, mga kapatid? Ito kasi yung magpapagaling sa mga taong may sakit, no? Spiritual. Kaya huwag natin aalisin yung paglapit sa Panginoon. Lagi kang sinusubok, may mabigat na pagsubok. Sino ang kailangan mo? Kailangan mo yung pagpapagaling ng Diyos. At yung pagpapagaling ng Panginoon, mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Bahagian ng mga kapatid, bahagian ng mga tumatayo, at yung mga awitin ng mga kapatid. Ayan yung kainaman at pagkakaiba ng tunay, no, na sumusunod sa Panginoon. Kaya kung mayroong mga nasasaktan, ipagpasalamat natin sa Panginoon dahil yung bagay na yan ay para sa kagalingan ng ating karamdaman pang-espiritual. Sabi rito, at mangyayari sa araw na iyon, nalalagasin ng Panginoon ang bunga niyaon mula sa agos ng ilog hanggang sa batis ng ito, at kayo'y mapipisang isa-isa o kayong mga anak ni Israel. Kaya makikita natin, mga kapatid, sa ating pag-aaral, nakita na po natin yung puno ng ubas at yung sanga. Ngayon sa huling bahagi na nais kong talakayin, yung salitang nagbubunga. No? Alam niyo ba, mga kapatid, gaya na banggit ko kanina, pag ikaw ay isang magsasaka, halimbawa, nagtatanim ka ng palay, no? Ano ba yung masakit sa mga magsasaka na nagtanim? Ano ba yung masakit na nararamdaman nila? Yung hindi nagtanim ka ng palay ng ilang buwan na hinihintay mo, tapos yung aanihin mo na biglang may bagyong dumating na sisirain, napakasakit sa magsasaka yun. No, yung hindi mo mapapakinabangan yung bagay na iyong itinanim. Sa ating mga sumusunod sa Panginoon, no, ayaw din ng Panginoon na mayroong hindi magtatagumpay. Kaya nga sabi ng Panginoon, pagka may isang tupa na nawaglit, na nahanap, di ba? Tuwang-tuwa siya. Ganun kahalaga sa paningin ng Panginoon yung isang mananampalataya. Kaya kung ating pag-aaralan yung salitang pagbubunga, basahin po natin. No? Sabi po sa aklat ng Roma, sabi rito, umpisan muna natin. Basahin ko muna ron sa awit muna, yung tungkol doon sa nagbubunga. Sabi rito, ilang minuto na lang po. Sabi sa awit, chapter 1, alam po natin to sabi rito. Verse 1, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ano pa? Ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan. Ano pa? Ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. 2, kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya ay nagbubulay-bulay siya araw at gabi. 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim saan? Sa siping ng mga agos ng tubig. Para saan? Na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, ang kaniyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ano sabi? Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Kaya sa mananampalataya, napakahalaga po yung salitang pagbubunga. At yung talatang uli pong babanggitin ko, Roma. No, basa naman tayo sa Bagong Tipan. Sa chapter 8 ng Roma, sabi rito, sa verse 22, mga kapatid. No, sabi rito, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam
na may kahirapan. Sila lang ba? Sabi ni Apostol Pablo, nakasama natin hanggang ngayon. Yung tao na sanlibutan at yung tao ng Diyos, mga humihibig daw yan. No? 23. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo, ano ang sabi? Na mayroong pangunahin ng ano? Pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatibagay, tayo na may nagsisibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilit iba ang pagtubos sa ating katawan. No, kaya sa ating mga naririto, mga kapatid, ay ng bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos, bagamat may mga maraming pagsubok, maraming tiisin, ang ipinagpapasalamat natin sa Diyos ay hindi tayo pinababayaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang Panginoon at ibabalik ko na po sa ating MC.